Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po rito sa ating YouTube channel. At welcome back po tayo rito sa ating munting studio. Hindi na naman ho tayo pakalat-kalat, hindi na naman ho tayo pa live sa loob ho ng kotse. Kasi nung nakaraan ho, meron na naman ho tayong kompromiso. Okay mga kababayan, Chris Ulo is back. Pag-usapan ho natin hanggang ngayon, viral trending ho na naman. Ito hong dati ho nating presidente sa kasamaang palad. Walang iba. Digong na lang, wag ng formal, no? Digong na lang, wag ng Rodrigo Roa Duterte. Oh, digong na lang. Na kung saan, usap-usapan ho sa social media. Kahapon pa. Mapa-Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, at TikTok. Na yung warrant daw ng ICC ay nandyan na. Oo. At aarestuhin na itong demonyo. At aarestuhin na ho itong taong ito. May mga nagsasabi naman, especially ito si Bakla. Ito si, Ito si Harry Roque, si Mr. Machong Haring Roque, na wala naman daw warrant ng ICC kasi wala naman daw siya website, di raw nakapaskil, dapat daw pinapaskil. O wala daw red notice, ganyan. O bakit papakita? Di malalaman. Bakit di makikita? Malalaman. Di ba? Di nyo ba naaalala yung sinabi ni Attorney Conti ng ICC, yung Pilipina? Kapag dumating dito ang warrant ng ICC, hindi papaalam, walang press conference, hindi papaalam na nandito para hindi makapaghanda, hindi makapagtago yung subject kung sino man ang nakalagay na pangalan doon sa papel or warrant ng ICC na ihati dito ng Interpol. Diba? Kasi pagka sinabi mo yan, hindi mo na makikita si Bato. Hindi mo na makikita si Digong. Diba? Ba't kinakailangan sabihin? Bakit natin nasabi, ha? Pakinggan muna natin itong sinasabi ni Digong, mga kababayan. Pakinggan muna natin. Palaban ang mga naging tugon ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa lumabas na balitang may arrest warrant na raw sa kanya ang International Criminal Court. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa programang pasasalamat kay PRRD with OFW sa Hong Kong, nagsalita. Dami na naman nabudol sa Hong Kong. Ito na naman yung kantang Iyawang Pangulo dito siya pagbabago. Alam mo talaga ginawa ni Digong yung nilalaman ng lyrics ng kanta eh. Oo, alam mo naman ng Pilipino, mga kababayan, mahilig siya. Ang puso ng Pilipino malambot. Madali mauto eh. Mahilig sa drama, mahilig sa love story. Mahilig din sa horror. Kaya pagka nagpe-privilege speech ng ganito, tapos bibigyan mo ng background song, na ganyan, ay dalandala. Ikaw ang Pangulo, hindi sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na trapo. Putik na yan. Pero silang dalawa mismo nang magtatay, si BP Inday Sara, tsaka siya, may isyong graft and corruption. Ulit natin. Salita sa dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa International Criminal Court o ICC. Kaugnay ito sa lumabas na ulat na may nilabas na raw na arrest warrant ang ICC para sa dating Pangulo para sa umano'y mga pagpatay at pang-aabuso sa karapatang pantao sa war on drugs ng kanyang administrasyon. May mga lumabas na espekulasyon online na naroon na raw siya para takasan ng arrest warrant. Nakita ninyo na patong-patong ang kaso ko, sa totoo lang, baka ang balita ko may warrant daw ako pag
Hindi, totoo. Yung sa ICC. Totoo daw. Baka joke na. Baka joke na naman yan, ha? Or something. Matagal na akong hinahabol ng mga ano man ang kasalanan ko. Ako daw yung ang problema kasi rito, mga kababayan, aminin natin, ha? Maraming Pilipino, mga kababayan, hindi naman alam ang istorya, eh. Hindi naman marunong bumusisi ng issue. Wala naman ibang ginawa, kundi sumigaw lang naman ng Duterte. Yun lang naman ang alam niyang mga yan. Pero yung mismong istorya, hindi naman din alam. Ay, nako. ito ganito na lang. O sabi ko, assuming na totoo, Okay. totoo talaga yung naririnig ninyo. Orasan ng bulahan. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Hindi. Sige. Para sa pamilya ko? Hindi. Sige. Para sa inyo at ang inyong mga anak? Handa raw Ayan. Assuming daw na totoo. Halimbawa, totoo. Bakit daw niya ginawa ito? Para raw sa sarili niya? Opinion ko lang, tingin ko, ha. Baka pwedeng sa sarili mo rin. Ang pinampapalat mo ng pinampapalat, war on drugs, war on drugs, war on drugs. War on drugs, war on drugs, war on drugs. Tapos sa likod ng camera, may mga nangyayari palang anomalyang di namin nalalaman. Kumbaga, yun na lang lagi ginagamit mong pabango sa iyong administrasyon. War on drugs, war on drugs, war on drugs. Kumbaga, pamprant. Ayan, sasabihin mo, hindi ko naman ginawa ito para sa sarili ko, para sa inyo, para sa inyong mga anak. Anong para sa inyong mga anak kaya mo ginawa yan? Para kanino? Kay Kian de los Santos, mga minor de edad, namatay, nadamay. Kasi, kung talagang ginawa mo yan para sa amin, para sa mga anak, dapat walang nadamay. Walang mga namatay. Walang mga tinamnan ng droga. Walang ginawa ng istorya na nanlaban, kahit hindi naman. Paks yan, di ba? Ang daming namatay na nadamay. May mga minor de edad na pinatay mismo talaga, tinamnan pa ng droga. So, paano mo sasabihin para sa mga kabataan kung nadamay sila? Ay, nako. Ang problema, mga kababayan, hanggang ngayon, although may kakarampot na lang ang nauuto nito. Gawin natin. raw siyang magpahuli. Okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa hulihin tayo kung ikulong tayo. Kaya lang, in the meantime, mag-contribute kayo, baski $5, $10, para paglabas ko sa presuhan, pagawaan ninyo akong monumento katabi ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro Akin. Ayun. Ito, mga kababayan, si Digong, ganito pa rin. Dinadaan niya pa rin sa mga pambobola, panguuto, pagjo-joke-joke, para mabenta pa rin siya sa masa. Ganun pa rin ang style niya. Wala pa rin pagbabago. Ganyan ang ginagawa niya. Joke, mga ginagawa niyang biro-biro, mga parang paano sa masa, para pinaniniwala yung mga sinasabi niya. Si Rizal daw, may hawak na libro. Pagawa raw siya ng statwa. Ang hawak niya raw, barel. Although di niya binanggit, sumenyas na lang. Ganun pa rin, nanguuto pa rin sa mga speech niya. Tapos pag may naniwala, bandang huli, ang sasabihin sa mga naniwala, idiot kayo. Kasi ganun yung sinabi niya nung una. Pupunta raw siya ng West Philippine Sea. Scarborough siya, sakay siya ng jet ski. Kaysa ganyan, kaysa ganito. Tapos, nung halalan yun, nung naniwala yung mga taong bayan, binoto siya dahil doon sa rason niya na yon, sa paliwanag niya ng about West Philippine Sea. Nakaupo na siya, ano sabi niya?
Sa mga naniwala doon sa sinabi niya nung kampanya, mga idiot. Bakit kayo maniniwala sa sinasabi ko? Panahon ng kampanya yon. Ganyan sila nauuto. Ang problema hanggang ngayon, may nauuto pa rin. Oo. Sa bagay, OFW, malungkot sa ibang bansa. Kailangan ng konting entertainment, pampakilig, pampawala ng lungkot para mawala ang miss nila sa pamilya nila. Ganyan lang eh. Ha? Ito mga kababayan. Pakinggan ho natin si Attorney Claire. Yung bagong upo. Lagi na lang araw-araw bagong upo. Itong inappoint ni Pangulong Bongbong Marcos bilang Undersecretary ng PCO. Kung talagang walang tawag dito, warrant galing ICC. Ano kaya ito? No? Pakinggan nga natin. Pakinggan natin. Ba? Basta pinagpawisan ako, ha? Pinagpawisan tayo. Hindi talagang timing sa Rappler. Alam naman natin ang Rappler. Verified yan, always. Di yan maglalabas na hindi yan verified. Naka? Naktete! Kasi na ba siya naktete? Teka lang, ayan. Confirmed. Kailang, pinagpawisan ako talaga. Pinagpawisan ako. Okay? Wish, you don't know me. Wish as soon as possible mahuli si Digong. Pakinggan niyo, ha? So, eto ba na sinasabi nila make a meeting ay mega meeting daw. totoo ba yan? Nako, alam ko na. Totoo ba yan? Diba? Ay. Basta. Clue po. Binasa ko na nga yung news eh, di ba? Yan, Verified. Nako. Verified. Ako pa. Nag-opo. Ayun na. Opo. Ha? Ganun? Talaga po. Okay, sige po. So ito ay totoo? Opo. O yun. Ang galing magbasa ni Mark. Mendoza lang sinasabi ko. Opo. Ba? Pwede kayang totoo talaga? Kasi, ito, may mega meeting daw. Hindi natin alam kung mayroon ding alam ito si Attorney Claire Castro, yung Undersecretary ng PCO na inappoint ni Pangulong Bongbong. Kasi nasa Malacanang na siya. May mga nasasagap na yan, na balita. Na po pwedeng, hindi talaga rin po pwede lahat sabihin kasi makakapaghanda ka laban eh. Eto nga, may kumakalat eh. Natawa ako rito. May nag-post ba naman ng ganyan sa, ewan ko anong FB page ito. Putik may Interpol, tinitignan yung mga flight. Ewan ko, pabalik yata yan. Nakalagay, surprise, motherfucker. Tapos nakalagay doon sa may monitor. Welcome back, Digo. So, abang-abangan natin mga kababayan. Update ho tayo dyan, ha? Kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po, pasamantala ang inyong lingkod, Chris Ulo. Lagi natin tatandaan doon, follow the majority. Follow the right way. Maraming salamat. Kita-kits po tayo ulit. Bye-bye po.